Yung mga kapatid, basahin muna natin ito. No? Gaano kaya ito katotoo? Kasi galing ito sa Banateros 2.0. 8 hours ago, no? Pinagkakatiwalaan. Sabi ng ganon, tumaas ang net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte noong Nobyembre 2025. Wow! So, ibig sabihin, mas marami pa rin pong nagtitiwala sa ating Vice President. Naalala ko kasi nitong mga nakaraan, puro usapang negative kay PBBM, no? Negative yung mga ratings, no? Kumbaga parang isinusuka na siya ng eto mga kapatid, no? Kapitulo 1, 3-4 ng Banateros. Ayon sa pinakahuling survey na inilabas ng Social Weather Station, SWS, batay sa datos ng SWS, nakakuha ang Vice President ng plus 28 net satisfaction ratings. Ibig sabihin, bukod sa may points na, nadagdagan pa ng plus 28. Wow! Wow! Diba? BP Sara yan, you know? Okay, sabi dito, mas mataas ito kumpara sa plus 22 na itinala noong Setyembre 2025. Ayon sa naturang survey, 54% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ni BP Sara habang 26% ang hindi kontento at 18% ang hindi pa nakapagdesisyon. Yung mga walang pakialam, no? Okay lang. Yan 26%. Hindi pa accurate yan pero doon tayo sa magandang balita na halos 54%. The best yun. No? 18% ang hindi pa nakakapagdesisyon. Samantala, nakakuha naman si Bongbong, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng negative 3 net satisfaction ratings. Ayan, Netboy Martin, SWS daw, stand for Sara Weather Station. Wow! Talagang bitter pa rin sila, no? Hindi issue kung tumaas ang satisfaction ratings ni BP Sara. Totoo naman na may ganong SWS survey. Ang problema, ginagamit ito para magmukhang bagsak ang Pangulo na hindi naman tama kung alam ang context ng survey. Wow! Si Albert Chan, hindi ko kilala yan mga kapatid, binabasa ko lang dito, no? Etcetera. Ayan, ang dami niya talaga, oh. Tinawanan lang siya. Okay, pag-usapan natin ito, no? Alam nyo, marami akong nakikita sa Facebook, YouTube, social media, no? Ng mga, kung titignan mo sila, napakatalinong mga tao, lalo na sa pananamit. Tayo, ito lang damit natin, no? Napakanipis-nipis lang, tapos sombrero lang, tapos, di ba, no? Ano lang tayo? Ordinaryong mamamayang Pilipino lamang tayo na nakakaintindi at nakakaunawa. Hindi ho tayo katulad nila na sobrang pinag-aralan. Yung iba mayroong mang political science na tinatawag. Okay ho yun, ano? Pero kung ginagamit nyo yan para pang-protekta doon sa kabila, kahit nakikita nyo ng mali, pangit. Alam nyo nang mali, pero parang sinusuportahan nyo pa rin, pangit ho talaga yan, no? Ang haba-haba, ewan ko kung negative o positive yung comment niya. Ito yung sobrang haba na yan. No? Ewan ko kung anong stress yan pag ganyan, pero kahit anong paliwanag nyo, ewan ko kung positive, negative ang masasabi ko lang, wala pong ginagawa si BP Sarang masama, tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho niya. Kahit inuurat na siya ng mga iba, kung ano-ano ng mga pinagsasabi, puro impeachment yung mga inaatupag, si BP Sara po hindi ganyan. Si BP Sara, nakikita ho natin, nagtatrabaho pa rin po. Kahit nilalaso nila yung isipan ng mga mamamayang Pilipino, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Natin si BP Sara, bakit pupunta ng ibang bansa? Porket ba pumunta ng ibang bansa, hindi na siya nagtatrabaho? Meron pong Office of Vice President, Office of the Vice President, may mga tao na handang tumulong po. Yung Pangulo natin, sana may naitutulong ho kasi puro ang nakikita natin sa mga taga-kabila, no? Pagka nagbabrowse ho tayo, nagsasanib puwersa na sila. Kumbaga, wala nang atrasan, nagsimula na no? Hindi ka na pwedeng huminto, kailangan pabagsakin nyo na. Kung hindi,
Kung hindi mapabagsak si VP Sara at manalo itong maging presidente sa susunod na eleksyon, bachi-bachi na po sila sa Pilipinas. Wala na. Kailangan nyo nang umalis. Wag na ho nating kampihan ang mali. Nakikita nyo na nga net satisfaction ni VP Sara tumaas. Ngayon nakikita nyo tumaas para naman kayong mga bitter. Yung Pangulo kung tumaas, di ibalita din natin. Kaso mismo sila sa nagsasabi, gumaganda na yung ekonomiya, bumabalik na yung tiwala ng mga tao. Alam mo yung mga words na yun malalaman na bumabalik na yung tiwala. Ibig sabihin, wala bang tiwala dati kaya sinasabing bumabalik na yung tiwala. Ito pa, yung mga salitang gumaganda na yung takbo ng ekonomiya. Bakit dati ba hindi gumaganda sa pamamahala ninyo? Yun lang naiinis lang din ako dun sa iba sa mga taga-kabila. Hindi natin pagsasawaan yung mga ganitong bagay. Kasi siguro yung iba kaya ipinagtatanggol nila bukod sa may bayad, talagang nabibigyan ng sweldong maayos. Kahit nakikita nila may mali na, patuloy pa rin sila. Napakalinaw na nga, napakadali lang intindihin na yung BICAM, ang dami pong mga nawawalang mga pera, bilyon-bilyon ho ang nawawala. Tapos yung mga kakampwet ba tawag nila dyan? Pero dun sa kakampink ng mga tunay, yung mga dilawan na totoong gusto nila katarungan, umukay tayo dyan, no? Sila Madam Guanzon, sige, okay na tayo dyan. Pero dun sa mga taong duwag, kasi nga nakikita ho natin, banat sila ng banat kay VP Sara, o 125 million, o 300 million, something like that. Pero doon sa bilyon-bilyong pondong nawawala, na halos may resibo na halos ipinapakita na harap-harapan, ito BICAM pinirmahan ng Pangulo. Siya ang pumirma, hindi pa daw pala ebidensya yun. Budget, pumirma, presidente. Yung laman nun, hindi niya alam. If sabi niya ata, parang binasa niya pa yun o AI lang yun. Basta, pag pipirmahan mo yun, dapat alam mo kung ano yung pinipirmahan mo. So, hindi mo man alam o hindi, basta pinirmahan mo, kasalanan mo. Yun ang base lang ho sa aking opinion. Kasi ang hirap si VP Sara, sinasabi na wala nang masamang tinapay. Sabi na ng COA, walang masamang tinapay. O ano pa ikakaso nyo kay VP Sara kung paulit-ulit na lang yung Mary Grace Piatos na hindi nyo pa rin maintindihan kung bakit Mary Grace Piatos o yung mga katulad nun, yung pinangalan doon po sa, ewan ko kayo, ano bang budget ba yon? Kailangan mo bang ilagay yung totoong pangalan kung mga nganib yung buhay? No? Ilang beses na, ang dami na nagsasabi nun, pero hindi pa rin nila maunawaan. Ayaw nilang intindihin yon. Sabi nga din sa Biblia, may mga tao talagang ayaw sa katotohanan. At yun po yung mga taga-kabila na siyempre sumisip-sip sila sa mga daliri ng mga pera din yun, di ba? Hindi ho tayo ganon. Dito sa channel natin, may manood o wala, nasira man ang algorithm natin, palike po mga kapatid. Basta dun tayo sa tama, no? May pera o wala, dun sa nakikita nating tama. Hindi tayo dun sa mali na binabayaran. Binabayaran ka na nga sa YouTube. Yung nga lang, maliit lang talagang namin. Lalo na maliit ang views natin ngayon. Kaya sa tulong nyo, palike mo mga kapatid, para mabago yung algorithm ulit natin. Medyo nasira ho kasi. Kaya kinakailangan ho natin ng isang pindot na like. At syempre, mag-comment kayo dyan, Duterte pa rin. No? Sobrang maraming salamat. Maniwala po kayo na Duterte pa rin ang malakas. Ito kasi, biruin nyo, nagkampi-kampi na lahat ng mga taga-kabila. Kasi pagka naging presidente to, wipe out lahat ng mga magnanakaw. Pag naging presidente si VP Sara. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, huwag niyo kakalimutan, mag-like po sa ating video. Subscribe, napaka-importante ho niyan. Duterte pa rin tayo kasi meron tayong nakikitang tama. Doon sa kabila, wala. Puro attacking. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we're back again.